Magandang araw mga boss, dito na ako sa last part ng isa pang problema ni customer. Pag pinihit niya itong manibela niya pakaliwa or pakanan, meron siyang lumalagotok. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, lalagyan ko ng grasa itong loob ng rack and pinion assembly niya. Siyempre tatanggalin ko muna itong steering boot. Dito sa harapan ng steering boot, kung makikita nyo, diba tinanggalan ko siya ng clamp. At dito naman sa likuran, cable tie lang yan mga boss. So yun, tinanggal ko na. Tapos pwede mo na ngayon hatakin dahan-dahan itong steering boot. Ayan na mga boss, pumitaw na siya dito sa steering rack housing. Ilihis ko itong rack end para ma-injectionan ko ng grasa itong steering rack. Tapos pa-start ko na itong makina. Dito ko ganyan lang sir ha, steady ka lang ha. Sige, pihit yung manibela. Sige, pihit. Pihit, dandahan lang. Sige. 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 Sikas. Sige. Sige. Whoop. Dali ha. Sorry mga boss, hindi pala masyadong kita. I-ayos ko muna itong camera. Nakikita pala. Sige. Sige pa, sagad mo. Sagad mo. Sige, sagad lang. Okay. Sige, labas. Sige, labas. Sige, labas. Bilisan mo paglabas. Di pumasok lahat. Naiwan lahat sa loob. Lagyan pa natin. Lagyan pa natin. Para kita. Yan. Tayo walang mga ipin, walang lamang grasa. Sige, dahan-dahan lang. Sige. Sige. Agad mo. Diba? Agad na? Sige, labas. Tayo, tuyo na naman ipin, Tayo ipin, tuyo na naman, wala laman. Pasok na sa loob. Wala laman to. Kakargan ulit natin. Sige. Teka. Masyadong mabilis. Sige. Hop. Dandan lang. Sige. Sige, sagad. Sagad mo. Sagad na sagad. Sige, balik. Okay. Okay, hop. Dali ha. Sige, dandan. Pasok. Dandan. Pasok. Pasok, sige. Sige. Hop. Sige, pasok. Hop, ya. Sige, sagad mo. Sige, labas. Ilabas. Ayun, pumasok na. Sige sir. Dandahan lang ha. Dandahan lang. Sir, dandahan lang sir. Sir, malabas konti. Mabilis masyado. Kailangan kasi sumabay sa ipin yung grasa para pumasok sa loob eh. O sige.
Sige, dada, pasok. Sige. Sige, tiis lang na konti. Sige. Whoop! Hindi pa. Sagad mo na. Hop! Sagad mo na. Todo. O, labas sir, labas. Labas. O, labas. Paglabas, okay lang, mabilis. Pasok lahat ng dugras. Iipin kasi yan, boss. Ayan, papasok sa loob. Ano napasin mo? Medyo tumigas yung manibela? Ha? Kasi pag napasukan ng grasa, medyo ano yan, parang lalagkit yung ano, medyo naramdaman yung gano'n. Ayan, sige. Parang limit yung clearance ng ano, naparamdaman mo. Yung clearance niya parang lumiit. Oo, sir. Ha? Opo. Okay, malalaman naman natin pag nag-road test. Before kasi mga boss, pag pinihit yung manibela nito, pakaliwa or pakanan, meron siyang lumalagotok. Parang ganito ba? Tok, gumaganon siya. At kahit na maliit lang yung lubak, ramdam mo sa manibela yung lagotok. Kaya pag ganitong klase yung sasakyan, nilalagyan ko lang ng grasa yan. Dahil sa okay naman na ito, inilagay ko na itong steering boot dito sa steering rack housing niya. Tapos gumamit ako ng basahan, pinunasan ko na itong nagkalat na grasa dito sa steering boot. At para hindi matanggal itong steering boot dito sa steering rack housing niya, nilagyan ko ng cable tie yan mga boss. Tapos itong clamp na maliit, dito naman yung sa harapan ng steering boot. Siyempre naman mga boss, importante na itong cable tie na ilalagay mo dito sa steering boot, dapat mahigpit yan. Kita nyo mga boss, susubukan ko hilahin itong steering boot, di ba? Matibay siya. Importante kasi na mahigpit yan para pag niliko mo yung manibela, hindi matanggal itong steering boot dito sa steering rack housing niya. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong isa pang bagong tie rod niya. Sa paglagay naman itong tie rod mga boss, isasagad ko lang yan dito sa lock nut niya para yung alignment hindi na magbago. After ko kasi maluwagan itong lock nut ng tie rod, ibinalik ko rin sa dati niyang position. After ko mahigpitan yung lock nut ng tie rod, pinihit ko itong rack end para nga itong tie rod tumapat siya dito sa butas ng steering knuckle. Kaya lang tanggalin ko muna itong nut ng tie rod bago ko i-shoot yan dito sa steering knuckle. Ayan mga boss, na-connect ko na itong tie rod dito sa steering knuckle. Ilagay ko na ngayon yung nut niya na number 17. Pag naipakabit nyo na yan sa thread niya, gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 17 para ma-final mo na yung higpit. At yung cutter pin, huwag yung kalimutang ilagay para itong nut ng tie rod hindi siya lumuwag. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong mo. Siguraduhin nyo lang na yung nut dito sa gulong maayos yung pagkakahigpit para sa bandang huli, walang problema. O di ba mga boss, kung kayo naman na magdi-DIY ng sasakyan nyo at ganitong klase, napakadali lang naman, hindi naman kayo mahihirapan. At dahil sa okay na ito, mag-road test na kami ni customer. Unahin kong ipacheck yung manibela niya. Ano yung manibela yan? O, naramdaman mo yung ano, yung parang gumanit? Oo nga. O, gumanit ano? No? Di ba? O, napasukan ng grasa eh. O, di ba? Diba, wala na yung kalug niya. Sige, sir, abante tayo, sir. Sa road test naman tayo para sigurado. Yung pagpreno mo nga muna, sir. O, ano? Wala na. Wala na yung ano. Pero hindi porkit na wala naman yung sir, hindi na tayo magpapalit ng... Yung suspension, ano naman, sir? Yung bushing. Gagawa natin ng paraan na yung bushing na ang papalitan. Pero kung bibili lang tayo ng bushing din kung saan-saan, ayoko. Hindi mo ka pa. Sir, pag pinabayaan ko yun, di may tendency, babalik din yung ano nitong ano. Siyempre. Especially sa under chassis may gumawa. Oo, sir. Hindi nyo ginanon-ganon kanina. Nagulat ka, ginagalaw ko, may tunog ano? Oo nga po eh. Tsaka yung lagot ko kanina, lakas no? Pagkapipreno lang, sir eh. Pagpreno mo na, bag. Pero ngayon mga boss, habang nagro-road test kami, sabi ko kay customer, preno niya na ito para malaman namin kung meron pa siyang ingay. Ano? Wala na. Binibigla-bigla niya na. Wala na, sir. Okay na. Wala.
Mas gaganda pa yan sir pag napalitan natin ng suspension arm bushing. Pero ang plano kong ilagay dyan mga boss, yung sa gulong. Magpapaukit ako. Sana lang maging positibo. Sa manibela sir, okay na sa'yo? Okay na sir yung Okay na. Opo. Bali yan na lang talaga. Yung suspension na lang natira. Actually mga boss, pag nalubak ito, meron pa siyang kaunting lagutok dahil nga sa suspension arm bushing niya malambot. Kaya nga next week naka-reschedule si customer. Basta bigyan mo lang ako ng 1 linggo. Kita mo, pinalitan nila ng bushing, di ba? Alam ba din nilagay eh? Ilang buwan lang sir Oh, di ba? Wala din eh. Trabaho bahay na after no. 6 months lang? 6 months, ganun nangyari. So, grabe no? Saglit lang. Ayun nga rin iniisip ko, palitan ko to ng bushing, tapos ganun din, kakabitan ko na to ng bushing ng truck. Hindi, kung muna gagawin ko yung example, baka, malay natin, loobin ng Diyos maging okay. Pwede rin sir. Di ba? Opo. At least sa akin, makakamura ka nun. Kaysa yung assembly bilin mo na original, di ba? Totoo naman. Ikaw nga lang pagpapraktisan. Okay lang sir, okay ba sa'yo? Okay na ba yan? Okay na? Okay na. Okay sir. Okay. Laki ng pinagbago. At least yung pinunta mo hindi na sayang, di ba? Totoo, tama sir. Sulit Okay, ang sir. pag-aantay. Sobra naman antay yan. Saglit ka lang naman nagantay. Hindi, I mean yung magpapaschedule ka. Medyo matagal. Pasensya ka na. Marami akong ginagawa eh. Hindi, kasi dami ko rin nababasa doon na sabi niya, hindi nakapag-rema. Intindihin nyo rin na marami din talagang ginagawa sir. Pero tsagain nyo lang yung schedule. Sulit yung pag-aantay nyo, talagang hindi kayo magsisisi. Sige sir, maraming salamat sa Diyos. Opo, thank you. Kaya sir For the last time mga boss, check upin ko lang itong makina ni customer. Hindi ko kasi nasilip yan mga boss mula nung umpisahan ko itong paggawa ko dito sa ilalim. Saan mo kasanghon? Minsan kasi mga boss, naka-encounter ako sa isang customer na pagbukas ko ng hood niya, grabe dumi ng makina. Kaya pag ako gumagawa mga boss, kahit na hindi related yung paggawa ko dito sa makina, binubuksan ko pa rin yan. Para kung may kakaiba, magawan agad ng paraan. Nagpalit ka na pala ng battery? Yes sir. Bago na battery nito? Opo. So wala naman problema dito sa loob. Dahil good naman, baba ko na itong hood. Ayan, may echo Oh? May adjuster yan. Oo. May echo eh. Bagsak mo yung hood Ay, buksan mo sir. Adjuster yan, dalawa. Para sa likod. Baka mamaya, isa sa mga problema mo eh. Ito na naman sir I-adjust mo, alam mo na yun, di ba? Napanood mo na yun? Hindi pa, hindi ko pa na. Hindi ka nanonood pala sa akin. Tataas mo lang to. Ayan, tataas mo lang yan. Adjuster. Ayan. Ayan, di ba? Adjust mo lang yan. May araw naman yan eh. Sige sir. Oo. Kakapain ko na lang. Ayan o. Ayan. Tapat may araw niya. Sige na, totoo naman eh. Pag wala ng kalog. Okay na. Meron pa. Konti pa. Konti pa taas. Nausog eh. Napanood ko yun eh. Nakapanood mo ba? Siyempre. Napanood ko yun eh. Pasko pala to eh. Napanood ko yun eh. Maraming di nakakalam niyan. Oo. Hindi pa naman ibangga to? Wala pa naman. Oo ba? Wala na Okay na. ikaw na ito Messi. Baka sa'yo mo. Daya eh. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat! Thank you!